Magtrabaho, magbanat ng buto. Working hard would lead us to success. Mula noon hanggang ngayon, hindi nagbabago ang patakaran ng mundo. Hindi nagbabago ang prinsipyo ng Diyos tungkol sa pagsagana ng buhay ng isang tao. Kung gusto mong umasenso, gusto mong gumanda ang buhay, gusto mong magkapera, magtrabaho ka. Magbanat ka ng buto dahil hindi nahihingi ang pera. Lalong hindi naman pinupulot ang pera. Di ba? Dialogue yan ng mga nanay sa mga anak na laging nakakura. Sasabihin, hindi pinupulot ang pera. At kung isang araw namumulot na kayo ng pera, gumising kayo. Panaginip yun. Yan. Nanaginip na ba kayo namumulot kayo ng pera? Dream lang yan. Ang sarap daw, namumulot ka ng pera. Pero panaginip yun. Hindi yan totoo. Proverbs 10:4, lazy hands make a man poor, but diligent hands bring wealth. Basta daw ang kamay ay tamad, puro kabiguan ang naghihintay sa kanya. So tamad kang magtrabaho, tamad kang bumangon, tamad kang magsulat, tamad kang gumawa, ang kasunod niyan ay pagdarahop sa buhay. Paano ka magiging matagumpay? Paano aasenso ang buhay ng isang tao kung tatamad-tamad siya? Kaya alam nyo, nakakalungkot yung may mga kabataan na may nagpapaaral na, sinusuportahan na ng gobyerno, sinusuportahan na ng tito-tita, hindi pa rin siya nakatapos ng pag-aaral kasi tamad. Tamad bumangon ng maaga, tamad pumasok, tamad magsulat, tamad magdala ng gamit. Ano mangyayari sa iyo? So hindi ka makakatapos ng pag-aaral mo, hindi mo maaabot yung mga pangarap mo sa buhay. Yung iba naman may trabaho na, natanggal pa. Yun ang mas nakakalungkot. Diba? Binigyan na ng pagkakakitaan, pagkakabuhayan, tinanggap na sa isang trabaho, pero natanggal pa sa trabahong kanyang pinapasukan kasi tatamad-tamad. Siyempre, ang mga employer naman, siyempre, ang gusto niya, mga masisipag ang mga manggagawa nila. Ngayon, kung tatamad-tamad ka, papalitan ka. Diba? Ganun ang ibig sabihin. So, nakakaawa yung ganung mga tao. Kaya kung may trabaho kayo, pagbutihan nyo, sipagan nyo, mahalin nyo ang trabaho nyo, magtrabaho kayong may kausayan because work is a gift from God. Regalo yun ng Diyos sa atin. Sa dami-dami ng tao na walang trabaho, salamat meron kayo. Diba? Ganun ang kailangan nating maintindihan. Kaya huwag kayong umasta na parang yung mga trabaho natin ay parang isang parusa at sumpa. Minsan ganyan ang pakiramdam ng mga magtatrabaho eh. Yung mga binigyan ng hanap buhay, pagkakakitaan, akala mo sinumpa sila dahil may trabaho sila. Bakit? Kasi bukas, anong dialogue na naman ng mga yan? O sige nga, anong dialogue niyo bukas? Lunis na naman. Yan na naman ang dialogue. Di mag-resign kayo. Ayaw niyo pala. Diba, nahihirapan pala kayo. Paano naman po kami kakain pag nag-resign ako? Di mahalin mo ang trabaho mo. Kasi yan ang pinagkakakitaan mo. Yan ang binigay ng Diyos sa iyo para daluyan ng pagpapala niya sa iyong buhay. Yun ang kailangan nating naiintindihan. So, kailangan mga kapatid, naiintindihan natin na mahalin ang trabaho. Yan ang susi sa tagumpay natin. Proverbs 14:23, all hard work brings a profit, but mere talk leads to poverty. Lahat daw po ng pagpapagal ng tao may kapalit na pakinabang. Basta raw gumawa ka, nagtrabaho ka, nagsikap ka, ang kasunod niyan, merong profit. Meron daw po yung pakinabang. Pero yung daldal lang ng daldal, usap lang ng usap, tambay lang ng tambay, diba? Chismis lang ng chismisan. Kasi walang inatupag kundi puro ganyan, walang trabaho. Sabi niya, nag-aantay lang sila ng mga pagbagsak sa kanilang buhay. Kaya mahalaga, kung may trabaho, kinagalingan natin. At kung wala, magsikap tayo para magkaroon. At kung tayo naman ay pagkatiwalaan na, mahalin natin yung trabahong yun. Hindi yun sumpa, hindi yung parusa. Ang trabaho ay biyaya ng Diyos para sa bawat isa. Awit 127 verse 2. Hindi dapat pakahirap magpagal sa hanap buhay. Maaga pa kong bumangon, gabing-gabi kong humimlay, pagkat pinagpapahinga ni Yahweh ang kanyang mahal. Siyempre gusto ng Panginoon nagtatrabaho tayo, pero sabi ng Diyos, huwag naman puro trabaho. Kailangan din nagpapahinga.
Dahil yun ang biyaya ng Diyos. Biyaya ng Diyos yung trabaho, pero biyaya din niya yung pahinga. Kasi maraming tao ganyan ang ginagawa. Sa sobrang pagpapagal sa hanap buhay naman. Sabi niya, maagang-maaga nang umalis, gabing-gabi nang uuwi, aalis na naman ng maagang-maaga, uuwi uling gabing-gabi na. So ang buhay niya, umikot na lang sa paghahanap buhay. Sabi ng Bible, itigil din yon. Kailangan pinuputol ang mga paghahanap buhay ng pagpapahinga dahil another blessing yun ng ating pong Panginoon. Huwag din naman sobra-sobra na paghahanap buhay dahil sa Diyos, sa mga anak ng Diyos, na mga masisipag at nagsusumikap, kahit nagpapahinga, pinagpapala sila ng Panginoon. So working hard could set us free from from bondage and poverty. So working hard could lead you into success. Ito ang ticket natin para tayo magtagumpay. Maghanap ng trabaho, maghanap ng ikabubuhay, husayan ng paghahanap buhay, mahalin ang trabahong ipinagkatiwala sa atin.